And third, he will focus on education. He wants a massive quality education. And zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Quiboloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Ayaw nyo ba nun? Iba? Ang ganda nun. Sobrang ganda na ganun ang gagawin ni Pastor Apollo Quiboloy sa Pilipinas. Imagine, mantakin mo, questionin mo ba si Pastor Apollo Quiboloy na napakarami ng napatunayan sa buhay? Binoto nyo nga yung madaming asawa. Binoto nyo nga yung, iboboto nyo nga yung maraming anak sa labas. Iboboto nyo nga yung mga mandarambong. Iboboto nyo may mga kaso ng pangungulimbat. O may mga kaso ng ganito, ng ganyan. Iboboto nyo yung dating NPA. Iboboto nyo yung dating artista. Iboboto nyo yung asawa ni ganito, asawa ni ganyan, anak ni ganito, anak ni ganyan. Pinagbuboto nyo nga yung walang napatunayan sa buhay ang mga putang ina niyan. Tapos ito si Pastor Apollo Quiboloy. Papabayaan nating makalagpas mula sa mula sa mga kamay natin. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Ibinoto nyo nga yung anak ng drug lord. Ibinoto nyo nga yung may mga pogo. Ibinoto nyo nga yung may-ari ng pogo. Ibinoto nyo nga yung merong pa-wedding. Ibinoto nyo nga yung mga putang ina sa bungero. Ibinoto nyo nga yung motor lang ng motor, walang ginawa sa mundo. O ibinoto nyo nga yung pastor na nakalabas ang dila. Oh, ano pa yung mga ibinoto ninyong mga kangkong? Ibinoto nyo nga yung mga nagmamahalan yung mga Rolex. Ibinoto nyo nga yung adik. Ibinoto nyo yung mga convicted na mga child abuser. Putang ina, eto pa kaya na napakarami ng nagawa, hindi lang para sa kanyang simbahan, kundi para sa bayan. Papabayaan natin itong makawala. Pucha yan. Pastor Apollo Quiboloy for Senator. Of course, we will give voices to the IP, OFW, Tourism, and Transport Group. Thank you and good afternoon. Salamat. So ayan mga bossing, ang mga pangako ni Pastor Apollo Quiboloy sa atin. Again hindi lang po KOJC ang makikinabang doon sa freedom of religion na gustong pag-igtingin, gustong pagtibayin ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga kapatid natin sa iglesia, sa Katoliko, Mormons, Muslim, lahat ng mga relihiyon sa Pilipinas, nangyari po ito kay Pastor Apollo Quiboloy, sa simbahan ni Pastor Apollo Quiboloy, na masasabi kong napaka-influential. Ginawa nga ito sa kanila. Pwede rin itong mangyari sa inyo. Pero hindi papayag si Pastor Apollo Quiboloy na meron pang isa, aside from them, na meron pang susunod na holy grounds na momolestyahin ang mga otoridad. Hindi na siya papayag na meron pang mga simbahan na isara, na may mga eskwelahan pang hukayin, na may mga miyembro pang nagdadasal lang babalahurain. Hindi na siya papayag na ganun. Kaya pag nanalo siyang senador, pagtitibayin niya yung batas laban dito sa mga pang-aabusong ito para hindi nyo na maranasan yung mga simbahan nyo ay safe na from politics. Di ba? Ganun 'yun, mga bossing, ganun po 'yun. So, talagang kailangan nating ilaban itong si Pastor Apollo Quiboloy, kasi kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon, napakalaki ng sasayangin natin. Parang nagsayang tayo ng mga Duterte na hindi natin ipapanalo.
O sige, o ito, pakinggan nyo naman. O pakinggan nyo naman, yung mga hinahangaan natin. Hinahangaan natin mga politiko. Kaya Pastor Apollo Kibuloy for Senator, alam natin to para sa bayan. Hindi pa tayo nagsisimula ng kampanya. Ang gusto pa lang po namin mangyari ay kumbinsihin kayo at kasi walang tutulong sa kanya. Hindi siya pwede mangampanya. Ang mangangampanya sa kanya tayo. So tulungan nyo kami na ipakalat itong mga nasaksihan natin nung 16 na araw na nandiyan tayo sa KOJC at yung isang buong buwan na nandiyan tayo noon sa Davao, kung ano yung mga natunghayan natin noon, kung ano yung mga nakita natin, kung ano yung mga napatunayan natin pare-pareho. According dito kay Pastor Apollo Kibuloy at dun sa mga members niya, sa mga leaders niya, sa mga administrators niya na mga nakilala natin, kung ano yung nakita ninyo, ikalat nyo. Yun na lang ang kaya natin gawin. Walang pera itong si Pastor Apollo Kibuloy, naka-freeze na lahat Tain na tong mga to, ewan ko. Pati yung mga pinapaaral ni pastor ng mga kabataan, putya, wala na, nagwatak-watak na. So tayo ang gumawa. Hindi kailangan ng pera, mga bossing. Hindi kailangan ng pera. Mangumbinsi lang tayo para tayong networking. Ikaw, bibigyan kita ng iyong assignment. Ano assignment mo? Maipaliwanag mo sa 10 kilala mo itong si Pastor Apollo Kibuloy, at yung 10 pinaliwanagan mo, magpakilala din sila ng mga 10 na mga kakilala nila bawat isa. Tapos ganun din, palaganapin natin yung mga kayang gawin, yung mga resibo ni Pastor Apollo Kibuloy para makatulong tayo. Para to sa atin, maaring wala tayong makukuhang bayad na kapalit, pero sigurado tayo na magkakaroon tayo ng senador na malinis, at malay mo, putya yan, nabago nga ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga puso noong mga miyembro niya na dating mga maiitim ang puso Napaputi nga ni Pastor Kibuloy. Malay mo, yung mga senador, putang ina, magbago lahat mga hayop na yan. Diba? So, i-convince natin lahat, mga pamilya natin, i-convince natin. Oo, malay mo naman, maging maganda etong kahihinatnan ni Pastor Kibuloy. Malay mo, balang araw, maging presidente pa yan, executive, di ba? Pero dito muna tayo mag-focus sa Senate. Parang si PRRD, tama, Ma'am Virginia Furuya, ganyan lang ginawa natin nun kay PRRD. Hindi kilala si PRRD, probinsyano yun Hindi kilala si PRD, pero ginawa natin ang lahat ng ating makakaya. Walang mainstream media na nakasira sa kanya dahil nandito tayo, mga buhay. Tayo ang mga buhay na na witness ng mga nagawa ni PRD. Ganon din tayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Di tayo magkakamali. Maniwala kayo. Hindi tayo magkakamali. Anong ibabati ko sila kay Pastor? Yung past ni Pastor, itong mga sinasabing mga kaso niya, 4 years ago, dinismiss na ng korte yan. 4 years ago, dinismiss na ng korte yan. Binuhay lang nila dahil dito sa hearing ni Risa Ontiveros na to. Kaya nabuhay yan. Matagal nang dismiss yan. Ibig sabihin, walang probable cause yang mga ikinaso sa kanya noon pa. Kaya nga ngayon, sigurado wala rin mangyayari dyan. Malay mo, bago pa yung kampanya, itong ating butihing pastor makalabas na, makasama na natin siya sa pag-iikot sa buong Pilipinas. Ganun yan, mga bossing. Hindi ba sabi ni MC Reaction, nakakatawa kayo? Putangin na mo, ba't nandito ka? O di at least natawa ka. Nakatulong pa kami sa buhay mo, buwangan ang ina mo. Di ba? Putang ina mo, MC Reaction, sinong ipagmamalaki mo sa amin? Oh, MC Reaction, sige, sinong ipagmamalaki mo sa amin? Si Bongbong Kupal? Putang ina mo, ano nang nagawa ni Bongbong sa Pilipinas? Tarantado. Oh, wala no, MC Reaction, ha lang no. Wala kang masabi no, ha lang. Putang ina, hanggang ha na lang kayo. Wala kayong resibo no, wala kayong masabi no, walang nagawa no. Wala no, anong sasabihin niyo susunod?
Oh, ano sasabihin niyo sa sunod? Rapist na naman. Rapist, ganito, ganyan, ganyan. O, kay Aboloy. O, di ba? Pukin ang ina niyan. MC Reaction, putang ina nyo. Yan na yung argumento nyo. Putang ina nyo, wahina kayo. Hindi nyo kami kayang hindi nyo kami kayang bumagin sa mga pukin ng inang ad hominem nyo. Maniwala kayo, madudurog kayo rito parang mga pamintang mga kupal kayo. Ba, i-challenge mo sila eh. Di ba? I-challenge mo sila anong nagawa ng putang inang idol nyo. Wala, ha ha ha. Abuloy. Rapist. Ganun sasabihin ng mga pukin ng ina niyan eh. Kung sa inyo walang mga sabaw ang mga utak niyan, hindi sila hindi nila tayo kaya. Di nila tayo kaya. Ganyan, sabi ko nga sa inyo. Kaya yung mga troll po tayo na hindi dapat iniintindi yung mga kupal na yan. Mga utak apis yung mga yan, sabi ni Ray Dino eh. Oh. Hindi kasi tinan mo. Ang dami nating mga binitawan na mga nagawa. Putang ina, tapos sila ha. Tapos sila magtotroll. Putang ina, hihingan mo sila ng mga nagawa ng mga amo nila. Putang ina, wala. Utot.